ngayong gabi. Sobra na po akong umiyak nung time na yun. Kailangan ko pala mag-chemotherapy. Hindi ako makapaniwala na mayroon akong cancer. Hindi nga po ang mabas kami tubig pa, ma'am, malaglag. Maulan pa, natatakot pa yung anak kong babae kasi wala yung asawa niya, nagtrabaho ang tatay nito. Panoorin ang Restart para sa bagong simula, a special live telethon of the 700 Club Asia. Susunod na. Pagkatapos ng ulan ay lilitaw ang bahagari, magpupuri kay Jesus palagi. Ikaw ba'y naguguluhan at sugatan? Huwag sumuko! Ngayong gabi, sama-sama tayong makakaranas ng restart Para sa bagong simula. Live ang special telecast na ito ngayon ng The 700 Club Asia sa GMA. Live streaming din tayo sa cbnasia.org/live-tv at sa Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. Share our live video on your social media accounts and use #restart. Mapapanood din tayo abroad sa GMA Pinoy TV. Mula kahapon hanggang ngayon, ang iyong bukas palad na pagbibigay ay umabot na sa 226,033 at patuloy pang lumalago. Sa bawat kaloob, may buhay na nagbabago na pamilya muling nagkakaisa. Yes, kaya iscan lamang ang QR code ng CBN Asia sa screen para ipadala ang iyong donasyon. Maaari ninyong gamitin ang iyong mga credit card or e-wallet para mag-donate. You can also call the number on the screen or chat with us on the 700 Club Asia Facebook Messenger. Joining us to receive your donation is singer, stage actress, Sheena Lee Palad. Sa gitna ng krisis, may mga kwentong nagre-remind sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali, nariyan ang bagong simula galing sa Diyos. Sa Cainta, Rizal, daan-daang pamilya ang naapektuhan ng matinding pagbaha. Isang kabataang influencer ang pumunta doon, hindi para magpakitang gilas, kundi para magpakita ng malasakit. Kasama ang Operation Blessing, pumunta si Janina Vela sa Barangay San Andres upang damayan ang mga pamilyang nasalanta. Ano kaya ang pumukaw sa kanyang damdamin pagdating niya roon? Alamin natin sa kanyang kwento. Ilang gabi na ho kayo nandito? Mulat pong nag-akit kami nito nung bumaha. 20? O kailan ba yun? July 20. Oo, grabe. Sana makabalik na kayo sa bahay. Hindi nga po ang mabas kami tubig pa, ma'am, malaglag. Maulan pa, natatakot pa yung anak kong babae kasi wala yung asawa niya, nagtrabaho ang tatay nito. We're here right now in Anak Pawis 2 in Barangay San Andres in Cainta. And it's so insane to think that this is a few minutes away from where I live. There are almost 200 people who have been displaced from their homes because they live near the floodways here in Cainta. And until now, the flood waters have not fully subsided. They are stuck here in the evacuation center. And I was able to talk to Nanay Inday, who's taking care of, I think, 3 or 4 of her apos right now because their parents are trying to fix the house, they're trying to work, they're trying to provide for their family, but she's stuck here. Unfortunately, this is a norm for them when they live near the floodway. Hindi ito yung unang baha na naranasan nila. It's a whole different world. This is something that I feel like everybody needs to see and everybody needs to experience to be able to pop that privileged bubble that we may have stuck in our homes and just go beyond the 4 walls of our house and be able to help people that we don't even know. Because they're Filipinos too, and they're God's children as well. I'm deeply humbled to be here with Operation Blessing, especially post-disaster, as the typhoons are going on. So I hope that you can keep Operation Blessing in mind when you think about helping our fellow Filipinos. And of course, remember San Andres, Cainta as well, and keep them in your prayers. Whatever the disaster, Operation Blessing is there. Not just after the disaster, but even before it hits. Guided by their one-step-ahead principle, they make sure relief goods are packed, logistics are in place,
and teams are mobilized so that when a calamity strikes, help is already on the way. No one gets left behind. That's right. But the journey of rehabilitation doesn't end when a disaster ends. For many, the struggle continues, especially for those whose mobility is limited, whose lives are bound by physical challenges. Through its wheelchair distribution program, Operation Blessing brings comfort to children who've never known the joy of playing outside, the elderly who've longed to move without pain, and breadwinners who've been sidelined by injury. Just recently, Operation Blessing distributed wheelchairs in the provinces of Romblon and Davao del Sur. 90 hospital-grade wheelchairs were distributed in Bansalan, Davao del Sur. Moreover, 17 standard wheelchairs and 3 reclining wheelchairs were turned over in Santa Maria, Romblon. Ngayong buwan, handa ang Operation Blessing na magbahagi ng wheelchair sa upcoming mobile medical clinic nito sa Sampaloc, Manila at Limay, Bataan para sa mga kababayan nating nangangailangan nito. Sa ilalim naman ng back-to-school program ng Operation Blessing, tinutulungan nila ang mga mahihirap na kabataan na gustong makapagtapos ng pag-aaral. Binibigyan sila ng scholarship, internet allowance, pamasahe, school supplies at iba pang pangangailangan sa eskwela. Ang bawat bata ay may karapatang mangarap at magtagumpay dahil ang edukasyon ay hindi isang karapatan, ito ay pag-asa. Sa pamamagitan naman ng Bless a Child program ng Operation Blessing, nagiging tulay tayo ng bagong simula para sa mga batang kapos sa buhay. Sila ay binibigyan ng masustansyang pagkain, libreng vitamins at regular checkups mula sa mga volunteer doctors at dentists. Sa ating pagtulong, sila ay lalaking malusog at matalino para sa isang mas magandang bukas. Be Christ's light in someone's darkest moment. Donate now to CBN Asia because with your heart in action, there's always hope for a restart. Just scan the QR code on your screen and you may also use bank transfer or e-wallet to donate. For other ways to give, here's how. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H. Hassle-free giving using credit card. GCash, Maya. E. Electronic banking through BDO. BPI. Metro Bank. And Union Bank. A. Accredited remittance center of M. Luwilier and RD Pawn Shop or I Remit Abroad. R. Register and pay in 7-Eleven. T. Text the Prayer Center 0917-126-1442 or call 8737-0700. Partner with CBN Asia now. Ikaw ba'y nakagapos sa pait ng nakaraan? The miracle you're waiting for might be waiting on your first step of faith. Pakinggan ang 7 Steps to Restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairos kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this 5-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Become a CBN Asia partner today. We like to appreciate and thank those who sent their comments on our Facebook page. Talagang nakaka-encourage ang mga messages nyo. Ayan. Okay. To God be the glory, 700 Club Asia, restore me to restart. Amen. Amen. And then may Okay, prayer meron din request. tayong mga nagpadala ng prayer request. Pray for my operation this coming Thursday, sabi ni Michelle Dibunaw. Yes, Lord, we declare that Michelle will be healed. It will be a successful operation in Jesus' name. Amen. 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 Nakakalakas talaga ng loob kapag tayo ay pinipray.
Iyan talaga ang ginagawa ng aming prayer representatives ng CBN Asia's 24/7 Prayer Center. Nagbibigay din sila ng encouragement mula sa Bible. Kaya siguradong di ka maliligaw sa pagtahak sa landas. Ipagpatuloy natin ang gawain ito ng CBN Asia 24/7 Prayer Center sa pamamagitan ng pag-donate sa CBN Asia para mas marami pa ang makaranas ng bagong simula mula sa Panginoon. Just scan the QR code on the screen or visit cbnasia.com/give for more details. You can also give using GCash app. Here's how. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Ikaw ba'y bigo, nagsisisi, nasasaktan, nakagapos sa pait ng nakaraan? Don't let your past define who you are. God defines who you are. Pakinggan ang 7 Steps to Restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairos kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Iscan ang QR code para maipadala ang donasyon. Restart para sa bagong simula. Become a CBN Asia partner today. Ito yung tinataguan namin ng rugby dyan kasi mahalaman dyan dati. Tapos ito, tulugan namin. Katayo kami dyan. Tapos pag may bagyo ulan, doon kami. Naging street child kami kahit saan, papuntang Alabang, Manila. Tapos na-DSWD kami ng paulit-ulit. Batang hamog, yan si John Paulo. Lumaking walang tatay, hinubog ng malupit na kapalaran, at lumaki sa lansangan. Napapaaway kami madalas. Tapos nasama kami sa may mga vision tayo, mga nag-rugby. Unti-unting nagbago ang buhay ni John Paulo dahil sa pabalik-balik na pagdampot ng DSWD. Nakatulong rin sa kanya ang isang local Christian church na siyang nangangalaga sa kanya at ang kanyang pamilya. Tuwing linggo na pag-ating ko sa church, parang may maano sa akin na, sige, magbago ka, ganito, ganyan. Yun lagi namin kinakabisad. Doon sa loob ng church, in John 3:16, nagpadala siya para mabago kami lahat. Nagpadala siya na parang siya yung gagawa ng paraan para makalis kami sa kasalanan. Patuloy ang pagbabagong buhay ni John Paulo. Sa katunayan, isa na siya ngayon sa mga nagre-rescue sa mga kabataan, katuwang ang DSWD. Gayunpaman, mahirap pa rin ang buhay para sa mag-anak. Nagtitiis sila sa maliit na kwarto, nangangalakal kapag may oras, at nagtatrabaho sa isang junk shop para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pag nakikita ko silang walang kain, ganito, ganyan, maasa sa junk shop. Parang naisip ko, parang bumabalik na unti-unti. Kung ano kami sa lansangan noon na parang nababalik ngayon. Na nahihirapan, yung aasa sa mga bigay ng ibang tao, ganun. Tapos ang maasa lang kung may mautangan. Yung parang ayoko na siya nakikitang ganun. Para mabigyan ng pagkakataon si John Paulo na makaalpas sa kasalukuyang sitwasyon, nag-qualify siya sa Bridge of Hope project ng Operation Blessing. Ang Bridge of Hope ay ang livelihood project ng Operation Blessing na naglalayong maitawid ang isang beneficiary mula sa pagkalugmok papuntang sustainable na buhay. Sumailalim sa mga training sessions si Paulo kasama ang kanyang nanay at kapatid. Kasama rin dito ang isang mentor na siyang aalalay sa kanya sa pangangasiwa sa sisimulang negosyo. Dahil sa inyong tulong at suporta, nabigyan si Paulo ng food cart business na pangdagdag sa pang-araw-araw na kita. Hindi na rin kailangang mangalakal ng kanyang pamilya. Gagabayan sila ng ating partner mentor para maayos na magampanan ng pamilya ang kanilang responsibilidad. Kada linggo rin sila minomonitor ng Operation Blessing. Nagpapasalamat ako sa lahat tumulong nito dahil
Kung wala to, hindi rin kami makakasurvive araw-araw eh. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong. Well, I love that. God uses past pain to minister to people who are going through what He went through before. Diba? Tama. Who knows it better? Yeah. Paulo's faith made him see that his life wasn't just a cycle of pain. It was a story waiting to be redeemed because God was with him all along. Today, he is a rescuer of children, the very ones who walked the same path he once did. Isn't that incredible? It's solid proof that Paulos experienced a restart that only the Lord orchestrated. Yes, hindi lang si Paulo ang gumaan ng buhay. Marami na rin sa ating mga kababayan ang guminhawa dahil sa livelihood program ng Operation Blessing. Sa ilalim kasi ng programa, binibigyan sila ng kapital at libreng kagamitan para makapagsimula sa negosyong nais nilang gawin. In the quiet corners of our nation, hospitals are far, and hope feels even further for thousands of our kababayans. They wake up with pain in their bodies and a silent prayer in their hearts. Nais nilang makatanggap ng maayos na serbisyong medikal, subalit sila ay malayo. But God's touch still reaches out. Through Operation Blessing's mobile medical clinic, lives are made whole again. This clinic on wheels, fully equipped with modern medical and dental instruments, travels to remote communities. Free checkups, essential medicines, even life-changing surgeries, all offered with open hands and open hearts. For many, it's a reminder that God cares for them. This is what a restart feels like when healing comes home. This mission that you and I are part of is more than treating our kababayans. It's compassion in motion. Because giving isn't just about what we offer, it's about who we trust. Ang ating pagbibigay ay nagpapahayag na ang Diyos ay tapat sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. And speaking of God's faithfulness, we have with us Reverb worship artist Sheena Lee Palad to thank all our donors. Hello, Tito Hello, Pete and thank Miss you. Camila. Ito po, Janeth, Norway, 1,000 pesos. Marjorie, Quezon, 1,000 pesos. Corazon, Tarlac, 500 pesos. Maria Leng, 671. Benjamin, 100,000 pesos. Greenie, 1,000 pesos. Roxanne, Manila, 1,000 pesos. Michael, Manila, 1,500. Emelinda, Bohol, 2,300. Emmeline, 500 monthly. Lizel Bulacan, 1,000 monthly. Robertito, 500 pesos. And FB stars po. Harold J, 15 stars. Gags, 100 stars. Salamat po. Salamat, Sheena. God bless you. Oh, what are Yes. you busy with now? Right now, Tito, I'm busy with our company called Magnify Manila because we are teaching everyone to sing because we believe that if you can speak, you can sing. So if you want to sing, please visit us at Magnify Manila. Ayan. We can sing. Thank you so much. Thank you so much. May we be reminded that as we lift others from despair, we find ourselves rising too, experiencing the Lord's goodness. This is the heart of a restart. When we give, we become part of God's work in creating new beginnings. So partner with us, give to CBN Asia, and let your compassion be the spark that changes someone's story. Yes, just scan the CBN Asia QR code on your screen to donate. If you are living abroad, you can give through iRemitX app. Here's how. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemitX. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now.
Sa modernong panahon, karamihan sa ginagamit natin ay may halong kemikal. Kaya mahalagang malaman ang 5 susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this 5-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Restart a healthy lifestyle. Boost your immunity. Tinatanong ko po, kailangan ko ba talaga maranasan ito? Kailangan ba talaga? Sabi ko, bakit ako pa? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Blessing para kay Aimee at Jojemar ang kanilang unika iha na si Angel Destiny. Hanggang sa nasubok ang kanyang pananampalataya noong May 2022. Dumating po yung time na hindi ko na matiis yung sakit. Pati nagiging madalas yung pananakit ng aking ulo. Hindi ko na matiis yung sakit na nahihilo na ako. Minabuting magpa-check up ni Aimee sa doktor. Nakita sa ultrasound na may bukol sa kanyang kaliwa at kanang ovaries. Dahil sa laki nito, payo ng doktor ang agarang operasyon. Nung una po, hindi ako naniniwala. Hindi ko kine-claim na mayroon akong ganun sakit. Sabi ko sa sarili ko nun, hindi ito totoo. Kaya sabi ko sa asawa ko, lumabas na tayo dito sa hospital at gusto kong magpa-second opinion. Kasama ang kanyang nanay, nakumpirma ni Aimee sa ikalawang doktor na may bukol sa kanyang ovaries at kailangan itong matanggal maging ang kanyang matres. Sinabi po sa akin ng doktor ko na hindi na ako maaari pang magkaanak. Sobrang sakit po sa pakiramdam ko. Kasi bilang babae po, gusto ko pa rin naman po magkaanak. June 2022, naoperahan si Aimee. Tinanggap ko po sa sarili ko na siguro po may purpose si Lord sa buhay ko kung bakit isang bata lang ang binigay niya sa akin. Bilang babae na wala na akong ovary, wala na akong matres. Kasi 30 years old lang ako na naranasan ko na yung menopause po. Makalipas ang isang buwan, panibagong suliranin ang kinaharap ni Aimee. Sobra na po akong umiyak nung time na yun. Kailangan ko pala mag-chemotherapy. Hindi ako makapaniwala na mayroon akong cancer. Niisip ko na po anong mangyayari sa akin sa chemotherapy. Pinabayaan na ba ako ni Lord? Yung pakiramdam ko, pinabayaan mo na ba ako, Lord? 6 na sessions ng chemotherapy ang kinailangan ni Aimee. Ngunit 4 lang ang natapos niya dahil sa pinansyal na pangangailangan. Hindi ko maintindihan. Sobra akong natatakot, sobra akong nababalisa, sobra yung pagka-depress ko. Tinanong ko po si Lord, Lord, bakit kailangan ko maranasan ito? Tinanong ko po siya ng time na yun. Bakit kailangan ko maranasan ito? Bakit kailangan ko maghirap sa ganitong sitwasyon po? Pero nung time po na yun na sobra na po yung pagka-depress ko, hindi na po ako nakakainom ng gamot. Sa gitna ng mga agam-agam at takot sa kanyang puso, nasumpungan ni Aimee ang programang The 700 Club Asia. Nung nakita ko po sa YouTube po yung story po ni Miss Kata Inocencio, pinanood ko yung kung paano po siya tinulungan ni Lord. Habang pinapanood ko po ito, doon pa lang po sa pagbanggit ni Miss Kata na Jesus Christ bigger than cancer. He is my VC. Kaya nung narinig ko po ito, lumakas po yung aking loob po. Sabi ko sa sarili ko, yes, mas malakas si Lord, mas malakas si Jesus. Sakit lang ito, Diyos siya. Sa panahon ding ito, naging sandigan ni Aimee ang salita ng Diyos. Sabi ko po kay Lord, Lord, sabihin niyo lang po, gagaling ako, gagaling ako. Lord, gusto ko po, Lord, napagaling niyo po ako, kayo lang po makakapagpagaling sa akin. Nabasa ko po sa 2 Kings 25, sabi niya po sa akin, narinig ko yung panalangin mo, nakita ko yung mga luha mo, kaya pagagalingin kita. Praise God po, nung nabasa ko po, ito pinanghawakan ko po, ito, nasabi po ni Lord na pagagalingin niya ako. Pinatunayan ng Diyos ang pangako niya kay Aimee. Isang magandang balita ang kanyang natanggap noong November 2023. Congratulations, hindi mo na kailangan mag-chemotherapy. You're cancer-free. Sabi ko po, talaga po, Doc, sabi ko sa kanya, hindi ko po kailangan ng chemotherapy. Sabi niya, yes, ikaw ay magaling na. Hindi chemotherapy ang makapagpagaling sa akin kung hindi si Lord. Miracle po siya sa aking buhay. Sabi ko nga po sa sarili ko nun, Lord, hindi kita makikilala ng lubusan kung hindi ako nagkaroon ng sakit, kung hindi mo inalaw sa akin yung cancer. Inalaw po niya na masaktan at mahirapan ako para mahayag po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Sa bagong simula ng ikalawang buhay ni Aimee,
Bitbit niya ang mahalagang aral at inspirasyon mula sa The 700 Club Asia. Nagpapasalamat po ako sa CBN Asia, sa The 700 Club Asia na ginamit itong show na ito para mapalakas ang aking loob na nagbigay ng comfort at pag-asa sa akin. Tinuro niya sa akin na sa kanya lang ako lalapit, sa kanya lang ako kumapit. Yes, God is our great healer. Tama. Just like Amy, are you in the middle of a health crisis and don't know what to do? Are you struggling and contending with a challenge in your life that seems so great that it has robbed your peace? My friend, Psalm 34:18 has a message for you. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. When was the last time that you felt God's presence so real in your life? Kaibigan, kung gusto mo maranasan ang presensya ng Diyos, pwede mo siyang maranasan right here, right now. Hindi aksidente na naririnig mo ito. Si Jesus ay handang pumasok sa puso mo, patawarin ka, at bigyan ka ng bagong simula at bagong buhay. Kung handa ka, sundan mo ko sa isang maikling panalangin. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon. Inaamin ko na ako ay nagkasala at kailangan kita. Salamat sa iyong pag-ibig at sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at mamuno ka sa aking buhay. Mula ngayon, salamat po sa bagong buhay, sa bagong panimula. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. CBN Asia would like to thank the following: M. Luillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPIE Donate, United Neon, Nixis, DB Audio. Maybe you're desperate for a fresh start because the struggle feels like a cycle and the future seems unclear. But now we declare, with Jesus being our Lord and Savior, it's never too late for a restart. He is the God of new beginnings, the God who meets us in our brokenness and gently says, let's begin again. Kung ikaw man ay naghahanap ng direksyon o sumusubok na bumangon, maganda ang gagawin ni Lord sa buhay mo. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noon unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Hindi ka kinakalimutan ng Panginoon. He's doing a restart para sa bagong simula. Ayan, meron tayong mga continuous ang pagbibigay. Si Ann, taga Mandaluyong, 1,000. Myla, Makati City, 3,000. Jezreel, taga Las Piñas, 500. Ayan, Arman and Mercy, taga Laguna, 500. Lily, 1,000. And Geraldine from Canada, 20,000. Wow, thank you. And we want to say thank you to Frank from Las Piñas, 1,000. Miyaka, 105. Joseph, 2,000 monthly. Maria Ana from Bulacan, 100. And Kate's 500. Meron pa si Anita, 10,000. Ayan. And so far, your giving has reached 385,409. Marami pa kaming inihandang kwento para sa inyo. Sundan nyo ulit kami bukas. Same time, same channel. God bless you! Ngayong Miyerkules, Talagang nahihirapan ako. Sa neuro daw ito pag-pick up.
Kaso lang, wala kaming pera. Lord, tulungan mo ako. Pasanin mo yung iba kong problema. Kasi nabibigatan na ako. Hindi namin mabigay yung para sa mga bata. Naiyak ako kasi, bakit namin naranasan to? Pagod at sukong-suko ka na? May pag-asang naghihintay para sa'yo. Restart para sa bagong simula, Miyerkules sa GMA.